So, magandang araw po muli. Tayo po ay nagbabalik sa ating tuloy-tuloy na talakayan sa financial literacy at financial education. So, ating tatalakayin ngayon yung usapin na yung bahay ba o yung real property ay isang magandang investment, investment na pag ito'y tinutukoy natin yung sarili nating bahay. So, of course, ito'y connected din sa bago lang nangyari dito sa Visayas, sa Cebu, yung isang malakas na lindol. So ito yung ating ito yung aking realization, na hindi practical na ibubuhos natin lahat ng ating pinaghirapan, pati yung mga retirement natin sa bahay lamang, So ito yung uh, isang realization na minsan na nangyayari pagka nakikita natin yung mga situation na ganito, So, pag-usapan natin na bakit nga ba hindi practical, So, iba-iba naman kasi tayo ng pananaw. Siguro sa tingin ng iba, pagkakaroon ng isang magandang bahay o isang matibay na bahay at doon na natin binuhos ang isang simbolo na ikaw ay umaangat sa buhay. Pero tingnan natin in a practical side yung pananaw na ganito. So kasi pag nagkaroon tayo pag binuhos natin lahat ng ating pinaghirapan sa ating bahay, it will create lack of diversification, di ba? Sinasabi natin dapat yung investment, yung ating pinaglaanan ng ating mga pera dapat nakalagay sa iba't ibang vehicle, iba't ibang paglalagyan in a way na it will create income later on. So, kasi pag nilagay natin yung pinaghirapan natin lahat sa ating bahay, sa sarili nating bahay, ating titirhan, it will create lack of diversification, lalo pagka nakalagay sa isang location. So, it's very vulnerable sa market, sa lugar na yon. So, let's say, yun na nga, nangyari sa isang lugar na nilindol. So, eventually, yung market doon ay bababa yung value ng mga real properties, lalo na pagka na-find out na mayroon palang active fault line sa lugar na yon. So it will lower the value of the properties, real properties na nandun sa lugar na yon. Then instead na diversify natin, instead na nilagay natin sa iba't ibang vehicle tulad ng stock market or creating businesses or kahit sa paglagay sa ibang real property, di lang sa lugar mo, sa lugar na tinitirahan mo, kundi sa ibang lugar, Kasi when market o kung ano man nangyari sa market, sa lugar niyo, at least doon sa kabilang pinaglagyan mo ng investment mo sa real property, maaring maganda ang katayuan ng investment natin sa real property. Yun ang tinutukoy ko dito. It will also have this low liquidity, pag bahay kasi hindi madaling ibenta, sometimes pagka nagagamit nating para bang for emergency fund yung ating bahay, o isasangla natin na kasi pag may emergency, diba, sinasabi ko parati, dapat meron tayong emergency fund. So, kung ginawa natin emergency fund, yung bahay natin, isasangla o ibebenta natin pag mayroong emergency, hindi natin may ibebenta ng tama sa presyo. Minsan, nangyari, bagsak presyong pagbibenta natin just to cope with that emergency. So, ito yung ating isang mahirap na sitwasyon, So, it takes months to sell, Even minsan, years pa bago natin may benta. At minsan, yung emergency natin, hindi na natin naagapan, Kung may nagkasakit sa pamilya or anumang klaseng emergency yan. Hindi na naagapan kasi hindi na madaling ibenta ang real property, lalo na pag ibenta natin na mas mataas. So, yun nga, nagkakaroon tayo ng bibenta natin ng bagsak presyo,
So tayo ang lugi. So if we need cash quickly, kailangan natin ng pera during emergency fund, hindi ito kasi nakalock yung ating pera sa ating bahay. So there are also other expenses. Hindi ibig sabihin na pag natapos natin yung pagbayad ng ating mortgages, tapos na ang obligasyon natin. Lalo na pag medyo maganda ang bahay natin, mas mataas rin ang taxes, mas mataas rin ang insurance, at mas mabigat rin ang maintenance. Ito yung katotohanan, Pag pinagawa mo ang bahay mo ng mataas, yung di ba, apply natin yan ng building permit, apply natin yan ng building completion, so para magkaroon tayo ng ilaw, ng tubig. So nakikita ng government kung gaano kalaki yung naigastos natin sa pagpagawa ng bahay. So yun rin ang babasihan nila ng real property tax, So kung mas malaki, mas maganda ang bahay mo, at mas malaki ang ginastos mo doon, mas mataas yung real property tax. Same thing with the maintenance, pag mamahalin yung nilagay mo doon, so ang maintenance is mamahalin din. So ito yung ibig kong sabihin, So it will cost money later on, pagdating ng panahon. So pag tinignan natin yung bahay natin, thinking na ito yung magiging simbolo ng ating status sa buhay, so it will not create income, So feeling na natin yung gumaganda, pero yung kita ay wala, So not unless na paupahan mo yung bahay mo, or ang real property na bibilin mo, isang bahay na nabili mo sa isang subdivision, it will not create income, So ito yung minsan hindi siya talaga investment, yung pagkakaroon ng bahay. So pag hindi natin siya pinarenta, so pag tayong tumira doon, it will not create income. So magiging consider siya as liability. So it is a liability kasi magbabayad ka ng mortgage, magbabayad ka ng taxes, magbabayad ka ng maintenance. So it is a liability, So ito yung dapat na naintindihan natin, pag between asset and liability. O kasi pag asset siya, dapat nag-earn siya ng income. Yun ang dapat na tandaan natin, So ang problema rin pagka yung risk ng market and ng cycle is pag binenta natin yung ating bahay, pag medyo bagsak rin ang economy, bagsak rin yung presyo tulad ng sinasabi ko kanina, pagka halimbawa dinaanan ng lindol yung lugar natin, at na-find out na may fault line pala sa lugar natin, babagsak ang presyo ng property natin, So hindi siya hindi siya considered as always, parating siya sinasabi kahit yung mga financial advisors ng real property is an appreciating asset. So hindi lahat ng pagkakataon. Sa pagkakataon na ito, pagka sinasabi ko, pagka nasa fault line yung ating lugar, so depreciating ang asset, minsan biglang bagsak yung kanyang value. So depende yung more or less karamihan naman ng real property are appreciating assets. So ito yung special situation na sinasabi ko pag nasa fault line yung ating bahay. And then pag sinasabi natin na pag binuhos natin lahat ng ating pera o ating kayamanan sa bahay, we will miss other opportunities, So instead na sinasabi ko, pag hindi natin diversify yung ating investments, so mawawalan tayo ng oportunidad na pag may dumating na mga pagkakataon, mga chances na pwede nating i-grab, wala na kasi nandun na lahat ng ating pinaghirapan doon sa ating bahay. So ito yung dapat ibalansehin natin, Balansehin natin yung pagkakaroon ng bahay, pagkakaroon ng
income generating assets. So ito yung ating dapat balansehin, ano? Ako, di baling di ka gaano kagandahan ng bahay natin. And yet, meron tayong tuloy-tuloy na cash flow, ano? Sinasabi natin cash flow galing sa income generating assets. So, tuloy-tuloy yun. So, sa mga kasamahan natin na nag-retire na, aside sa pension natin, there are assets na continue na nagbibigay sa atin ng extra income. So, ito yung mag-fuel ng ating wealth, ano? Ng wealth building. So, binuhos natin yung ating retirement dun sa bahay na titiran rin lang natin, then it will be stagnant wealth yung ating binuo. So hindi siya uiikot, hindi siya lalagoan, hindi siya magbibigay ng tuloy-tuloy na income sa atin. So ito yung ating dapat na isa lang alang, ano? So yung sinasabi nga nila, house rich but cash poor. So ibig sabihin, magandang bahay mo pero walang pumapasok na pera. So ito yung dapat nating iwasan, because whether we like it or not, nagsa-struggle yung ating economy, nag-i-struggle yung mga bilihin ngayon na nagsisitaasan, napakabilis ng pagtaas ng mga bilihin. Pag hindi tayo nagka-cope up, no? So magandang ang bahay mo, wala kang makain. Magandang ang bahay mo, wala kang pang-emergency, ano? Nagkaroon ng emergency, wala kang mahugot. So hindi siya komportabling pakiramdam. So yun ang dapat nating isipin, ano? So it is something to ponder upon, ano? Sa lalo na yung mga nagpaplano pa lang ng magpatayo ng bahay o bumili ng mga bahay sa subdivisions. Try to weigh things down. Kung ano yung magandang bagay na gawin, ano? Pag nagpatayo tayo ng bahay, kung natin ibuhos lahat yung ating mga pagkapirahan doon. Dahan-dahan lang para meron tayong mga room for investments, ano? Ito yung ating dapat na binibuild up, no? Binibuild up early on yung investments, and then of course yung savings first, no? Savings first, no? Tapos i-build up natin yung emergency fund, i-build up natin yung mga investments na it will continue to generate income. And then darating ang panahon, ano, pag yung mga investments na yun will earn on their own, and then it will continue to support us, then maaaring yung mga real property will just, ikit yung sarili nating bahay, will just come in a way na hindi siya maging burden sa atin, ano? So sana may natutunan kayo at may nakuha kayong kunting leksyon, no, sa ating lalo na sa mga pagkakataon na ito, no? Nakawawa yung mga kababayan natin diyan sa Cebu. So tuloy natin silang sa panalangin at in a way, kung mayroon tayong may ambag sa natulong sa kanila, huwag natin ipagkait, ano? Swerte tayo kung hindi tayo tinamaan. Pero yung mga tinamaan, let's give in our little own way, you know? Kasama na dyan yung ating mga dasal. Sana'y makarecover at sana'y wala na mga malalakas na lindol na mangyayari sa ating bansa. So maraming salamat at God bless us all.